Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Kumusta po kayo? I hope and pray na tayo pong lahat ay nasa maayos na kalusugan at kalagayan po at nasa pag-iingat po ng ating Panginoon. Tayo po muli ay makikibahagi sa ating daily devotion. Tayo po ay nasa 48th season na. At ang topic po natin for the week ay what it means to be a cheerful giver. So, bago pang lahat, tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon, salamat po sa mga oras pong ito na kami po ay mag-aaral, kami po ay mag-share at magte-testify, Panginoon, ng kabutihan mo. Aaralin po namin, Lord, ang iyong mga salita, kung paano po, Panginoon, ang maging isang cheerful giver. Lord, ang karunungan mo, ang wisdom mo, Panginoon, ang manguna sa mga oras na ito, at naway maitanim po namin, Lord, sa aming mga puso at isipan ang mga aral na ito at maging gabay namin sa aming araw-araw na gawain. Ang pangalan mo, Panginoon, ang manguna, ikaw, Panginoon, ang maihayag, ang kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, Lord. Salihan niyo pa ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan. So, for the past weeks, past days, na-aral po natin is ano po ba yung pagiging cheerful giver. So, yan. Cheerful giver, or in other words, sharing with what we have with a joyful heart. So, may kalagalakan sa ating mga puso. Ayan. So, may kagalakan sa ating puso. Ngayon, gusto ko po magsimula dito sa dalawang verse po na ito. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So, every good and perfect gift daw po ay galing sa Panginoon. So, ano man po yung blessing natin, biyaya po yan ng Panginoon. Hindi po yan because of ating talino, ating lakas, or ating kakayahan. Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon. Tayo po ay may trabaho, tayo po ay may negosyo, tayo po ay may talino, tayo po ay may kalakasan, pagkat si Lord ang nagbigay niyan. 1 Peter 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. So, bawat isa daw po sa atin, dapat gamitin daw po yung gift na yon to serve others as faithful steward. So, steward sa Tagalog, tagapangalaga of God's grace in its various form. So, tayo daw po pala ay tagapangalaga lamang ng mga blessings po na yan. Trabaho, negosyo, kalusugan, talino, tayo po ay tagapangalaga lamang po niyan. At knowing that fact, papasok po yung ating papasok po yung idea na hindi dahil sa kakayahan natin. We learn to be humble na hindi po ito dahil sa ating sariling kakayahan. Ito po ay galing sa Panginoon. So, pag may idea po tayo na hindi sa atin to, galing to sa Panginoon, we don't have the right to brag about it. But we can brag that these are all coming from the Lord. Na ito po ay galing sa Panginoon. Diba? Kasi tagapangalaga lang po tayo, steward lang po tayo niyan. Sabi po dito, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Diba? So, sabi po dito, tayo daw po ay gumawa ng mabuti at mag-share sa iba, sapagkat sa mga little sacrifices po ito, na nalulugod po ang Panginoon. Masaya po ang Panginoon dyan. Because, sa mga simpleng bagay pong iyon, na nagiging venue po tayo to share yung love, yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang yung pagmamahal niya po sa bawat isa, lalo-lalo na po sa mga nangangailangan. So,
Gusto ko pong ma-share po dito yung personal life experience ko. Kasi, dahil po sa kabutihan, pag-share po ng blessing ng isang taong ito, ang laki po ng impact na nagawa niya sa buhay ko. So, nung ako po ay gagraduate na ng high school at magka-college na, yun po yung time na sobrang down po namin ng aming family kasi nawalan po kami ng negosyo, tapos yung mama ko lang po yung nagtatrabaho noon, and para po kami ay mabuhay, makakain, makapag-aral, ang mama ko po ay nagtitinda ng ulam tsaka gulay sa tapat ng bahay namin. So, wala po kami talagang pera noon. At ako po ay magka-college na. Ako po gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong mag-college kasi inisip ko yun po yung maging daan para alam mo yun, maiahon po yung buhay namin sa kahirapan. So, ito pong kaibigan ng mama ko. Nalaman niya na ako po ay magka-college na. And, umiyak po ako kasi gusto ko pong mag-exam. Wala po akong pang-take ng exam. So, binigyan niya po ako noon ng 500 pesos. Siyempre, yung time po na yun, ang laki na po noon, di ba? Ang laking, sobrang layo na po ng mararating na 500 na yun. Yung 500 po na yun, ginamit ko po yun para mag-take ng entrance exam sa UE. Ang halaga po nun is 350. So, may sobra pa pong 150. Ang sabi niya, yung 150, ipamasahe mo, tapos ipangkain mo. So, nag-exam po ako at sinunod ko po yung sinabi niya. Pamasahe, tapos sinatira, kumain po ako sa, kako tsaka yung ate, kumain po kami sa Jollibee. So, yan. So, yung binigyan niya po yan, ginamit ko po yun dun sa intention niya talaga. And, sobrang buti po ng Panginoon. Kapag nakapasa ka po kasi dun sa entrance exam at medyo maganda yung score mo, mayroon kang chance mag-take ng scholarship exam. So, baka sakali po ako sa scholarship exam. And, sa awa po ng Panginoon, ako po ay nakapasa. At dahil po doon, nagkaroon po ako ng chance na makapag-college. So, imagine po dun sa simple act of sharing, sa 500 pesos po na yon, isang buhay po yung nabago. Yung buhay ko po, nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-aral. Naging stepping stone ko po yun, makakuha ng scholarship. At mas-start po yung pangarap ko na makatapos ng kolehiyo. So, imagine nyo po, yung tao pong yun, naging venue po siya ng blessing ng Panginoon. And that time, doon ko po na-realize na ang Panginoon po natin, buhay siya. Siya po ay the Lord who provides. Siya po talaga yon. And ang Panginoon, marami po siyang ginagamit na tao, events, pangyayari sa buhay natin, sitwasyon, para maipakita niya yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So, yan. So, yung alam ko po na sa simple way na ginawa niya po na yon, na please po ang Panginoon sa kanya. And dahil po doon, maybe hindi niya po alam, pero naipakita po niya sa akin na may Diyos. Diba? So, napakasarap po sa pakiramdam na nakibahagi ka sa sacrifice ni Lord and nalugod sa iyo ang Panginoon. Yan. So, yan. Yung po yung aking sharing about Hebrews 13:16. And I know, during that time, yung tao pong yon, ginawa po niya yon ng masaya ang puso niya. Kasi, alam niyang that time, wala po akong chance maibalik sa kanya yung 500 pesos na yon. At, for sure, wala ring chance na mai-return ko sa kanya yung favor some other time. Kasi nga po, sobrang hirap po namin noon. And kailangan ko pa pong magtapos ng college, tapos magtrabaho at tulungan yung family ko. Diba? So, for sure, that time, binigay niya po yun ng malugod sa puso niya. And napakaganda po ng kinahinatnan. So, yun. Kasi diba, yung motive po, alam po yan ng Panginoon. Yun yung kanyang tinitingnan. So, yun. Next verse po na isi-share ko is yung Malachi 3:10. Sabi po dito,
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So sabi ni Lord, test me daw. Bring the whole tithe into the storehouse. Na-experience ko po ito, sobrang dami na pong pagkakataon. Lalo na po nung nagsisimula pa lang po na pagtrabaho, nag-pray po ako kay Lord, sorry, humingi ako ng sorry sa Panginoon kasi yun lang yung kaya kong mabigay ng mga panahon na yun. Pero binibigay ko yun ng masaya ako kasi alam kong sa Kanya din galing yun. So, binabalik ko sa Panginoon. And, nagulat po ako na sa simpleng act po na yun, bumalik po siya ng 10 times. Hindi ko po siya in-expect. Hindi pa naman po ako familiar sa ganitong verse. Hindi ko po in-expect na ganun po pala, ito pala yung ibig sabihin ng itong verse na yun. 10 times niya po binalik ng hindi ko po inaasahan. So, napakabuti po ng Panginoon. Ang kanyang mga salita ay buhay. Ang kanyang mga salita ay totoo. At ating nararanasan. Diba? And ito po, gusto ko lang din po magpasalamat po sa ating church. Kasi sa church po natin makikita na yung tithes po na ating binibigay, nagagamit po ng church sa mga magaganda at pabubuting bagay. So, kaya sobrang maraming salamat po sa church, sa ating mga leaders sa church, sa mga workers po natin sa church kasi ito po isang magandang halimbawa na pag nagamit mo po siya ng tama, pag ginamit mo po siya na ayon sa kalooban ng Panginoon, napakaganda po ng mga kahihinatnan. And parami pong mga tao yung ma-inspire at may hikayat na sundin yung ganong path. To do it righteously, to do it with love, to do it based sa kalooban po ng Panginoon. So, maraming salamat po sa church kasi hinahandle po, maayos po itong nahahandle. So, yun po. Last verse po, Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, yan. Diba? Napansin nyo rin po ba to? Usually, mga generous person, parang hindi po siya nagkukulang, diba po? So, kasi po, diba? Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall never be in need. So, sinabi po sa atin yan ng Panginoon, hindi po tayo magkukulang. Tayo man po ay nagbibigay, pero hindi po tayo magkukulang. Kasi, na-inherit po natin yung wealth ng ating Panginoon. Yung wealth ng ating Diyos, yung kanyang kaharian, yung kanyang ano man po yung meron siya as long as tayo ay susunod, as long as tayo ay makikiisa sa Kanya, as long as tayo ay magiging tapat na magiging follower niya, we will be tagapagmana. Tayo po ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Panginoon. So, yun. So, yun po. Salamat po sa pakikinig. Ito po ang aking mga sharings and testimony about being a cheerful giver. So, yan. So, tayo po ngayon ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa mga salita mo, Lord, sa mga Bible verses na aming naaral ngayon. Salamat, Lord, kasi pinakita mo sa amin na masaya po pala magkaroon na maging cheerful giver.
Salamat, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin na anuman po yung meron kami, anuman po yung magagandang bagay na meron kami, ito po ay galing sa iyo. Galing sa iyo to, Panginoon. At ikaw po ay nalulugod kapag itong mga meron kami, Lord, ay sinishare din po namin sa iba. Sapagkat nagiging venue po kami para makita nila, makilala nila kung gaano kabuti, kung gaano mo kamahal, Panginoon, ang bawat tao, ang bawat nilalang mo, Panginoon. Lord, salamat. Tinuruan mo kami na magkaroon ng malugod na puso every time kami po ay magbibigay or mag-share sa gawain sa church, sa aming mga pamilya, sa mga taong nangangailangan, sa aming community. Salamat, Panginoon. Salamat kasi may chance po kami, Lord, na makibahagi. May chance kami, Lord, na sa small acts po na yun, Lord, na ipapakilala ka po namin sa kanila. And itong mga taong to, yun din po yung gagawin nila, Lord. Malulugod din po sila na ipakilala ka po sa mas marami pa pong tao. Lord, salamat po sa aming church. Salamat po sa aming mga pastors, leaders, mga workers po namin sa church. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maggabay, magbigay ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya sa kanila, lalo na po sa kanilang pagpatuloy na pag-work at pagtatrabaho para sa iyong kingdom. Lord, we ask for prayer sa mga taong may karamdaman, sa mga taong nalulungkot, mga nag-struggle po emotionally, mentally, Panginoon, physically, that they may find healing sa pangalan mo, na ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Nasa iyo, Panginoon, ang aming kagalingan, ano man po yung aming pinagdadaanan. Ito man po ay spiritual battle, emotional, physical battle, Lord, kayo po, sa iyo po kami kukuha ng kalakasan na alam po namin na hindi mo kami pababayaan anuman po ang aming sitwasyon. Maraming salamat, Panginoon. And salamat po, Lord, sa fire na binibigay mo sa amin, sa aming mga puso, sa pag-asa na binigay mo, Lord, na anuman pong sitwasyon namin, you are in control. God is in control. Anuman po yung kaguluhan na meron po kami sa aming bansa, Lord, tinataas po namin sa iyo. Bawiin mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas mula sa gawain ng mga kaaway. Bawiin mo, Panginoon, mga ibabaw, Lord, ang pag-ibig na tinuturo mo, Lord, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa nangangailangan, Lord, at yung mga leaders po namin, yun po yung maisip nila, yun po yung kanilang magamit para makapaglingkod sa bansa. Huwag pang personal ang kanilang isipin, kundi to be a venue, Lord, ng inyong blessing, makipakita yung love na itinuturo mo, Panginoon, na to serve people, to serve, lalo na po yung mga nangangailangan. Salamat, Lord. Maraming salamat sa buhay, sa pag-asa, sa hope na kami man po, Lord, ay panandalian lang po sa mundong ito. Pero may hope po kami, Lord, na in time, ikaw po ay aming makakasama. At yung hope po, Lord, na while kami po ay nabubuhay dito sa mundong ito, hindi mo po kami pababayaan. Muli, Lord, maraming salamat po. Sa Eliyahan niyo po, Lord, ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Amen. So, yun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang magandang araw po muli and God bless you all.